Sa mundo ng pag-ibig, laging may tanong, tunay nga ba ang pagmamahal kung ito'y hindi sinusubok? Ito ang kwento ni Adrian, isang bilyonaryong piniling maging simple upang tuklasin kung sino ang magmamahal sa kanya. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kung sino siya. At si Liana, isang babaeng haharap sa tukso, pagdududa at pangarap. Hanggang sa malagay sa gitna ng pinakamabigat na tanong, pipiliin ba niya ang kayamanan o ang pusong nagmamahal sa kanya ng totoo? Handa ka na bang sumakay sa kwento ng pagtatapat, pagkakamali, at muling pagbangon? Isang pagsubok sa pagmamahal na magpapatunay na ang tunay na yaman na hindi matatagpuan sa ginto, kundi sa tibay ng puso. Sa isang maliit na bayan na tahimik at payapa, may isang lalaki na nangangalang Adrian. Hindi siya pangkaraniwang lalaki, hindi dahil sa kanyang anyo o kilos, kundi dahil sa lihim ng kanyang dinadala. Sa mata ng karamihan, isa lamang siyang simpleng manggagawa na kumikita ng sapat upang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa likod ng kanyang mapagkumbabang pamumuhay, siya ay isang bilyonaryo, ang nag-iisang tagapagmana ng Villarreal Group of Companies, isang imperyong negosyo na kilala sa buong bansa. Ngunit hindi kayamanan ang hinahanap ni Adrian sa buhay. Nais niyang malaman kung may tunay na pag-ibig na hindi nasusukat sa pera o yaman. At kaya, sa loob ng 3 taon, ipinakita niya ang sarili bilang isang ordinaryong lalaki upang subukin ang wagasang pagmamahal ng kanyang kasintahang si Liana. Hindi niya ipinaalam ang kanyang tunay na pagkatao rito. Sa panahong ito, nakilala niya si Liana, isang masayahin at mabuting dalaga na kanyang minahal ng lubos. Si Liana ay simple ngunit may pangarap sa buhay. Masayahin siya at puno ng pangarap. Ngunit tulad ng karamihan, nais siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Isang buhay na walang alalahanin sa pera. Isang tahanang may komportableng pamumuhay. Noong unang nagkakilala sila, sa isang maliit na kainan sa bayan, hindi inakala ni Adrian na mahuhulog siya ng husto sa dalaga. Hindi niya akalaing may isang tulad ni Liana, palangiti, maunawain at tila hindi inuuna ang materyal na bagay. Sa loob ng 3 taon, masaya nilang pinagsaluhan na simpleng buhay. Madalas silang mag-date sa parke, kumain na street food at nagtatawanan sa ilalim ng buwan. Para kay Adrian, ito na ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit dumating ang huling yugto ng kanyang pagsubok, ang pinakamabigat na hamon sa kanilang pagmamahalan. Isang gabi, habang magkahawak kamay sina Adrian at Liana sa kanilang paboritong ruta pa uwi, isang itim na mamahaling kotse ang biglang huminto sa harapan nila. Ang kintab ng sasakyan ay sumasailalim sa ilaw ng mga poste ng kalsada. Tila isang palasyo sa gitna ng dilim. Mula rito, bumaba ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang kanyang tindig ay punong-puno ng kumpiyansa at ang amoy ng kanyang pabango ay nagbigay ng kakaibang presensya. Siya ay si Marco, isang lalaking may matipunong pangangatawan, matalim ang titig at puno ng karisma. Magandang gabi sa inyong dalawa. Bati ni Marco na may formal na ngiti. Pasensya na kung naabala ko kayo, pero nais ko sana makilala ang magandang dalagang kasama mo. Nagkatinginan sina Adrian at Liana. Bahagyang kumunot ang noo ni Liana. Ngunit hindi niya maitanggi ang pagkasabik sa atensyon ng isang taong halatang may kaya sa buhay. Ako si Liana, sagot niya,
bahagyang nag-aalangan ngunit may halong kuryosidad. Nababagay sa iyo ang isang magandang pangalan. Ani ni Marco na may mapang-akit na tono. Alam kong biglaan ito, pero nais kong anyayahan ka sa isang espesyal na hapunan. Isang gabi lang. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Sigurado ako magugustuhan mo ito. Napatingin si Adrian kay Liana. Sa loob ng 3 taon, kilala niya ito bilang tapat at hindi materialistikong babae. Ngunit ngayon, may bumahid na alinlangan sa kanyang puso. Ito ang magiging huling pagsubok. Pasensya ka na, sagot ni Liana, bahagyang nakangiti. Pero may kasama na ako. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, hindi niya maikubli ang liwanag sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Marco at sa marangyang sasakyan nito. Napangiti si Marco, tila hindi iniinda ang pagtanggi. Naiintindihan ko, pero kung nais mong maranasan ang buhay na hindi mo pa natitikman, nandito lang ako. Handa ako ipakita sa iyo kung ano ang mundong kaya kong ialok. Pagkatapos ng gabing yon, napansin ni Adrian ang unti-unting pagbabago kay Liana. Nagiging matamlay ito sa kanilang mga simpleng date. Mas madalas itong tahimik at may mga pagkakataong tila malayo ang isip. Hanggang sa isang araw, isang masakit na katotohanan ang sumalubong kay Adrian. Nalaman niyang palihim nang nakikipagkita si Liana kay Marco. Isang gabi, nakatanggap si Liana ng imbitasyon mula kay Marco upang pumunta sa kanyang tahanan. Nang dumating siya sa lugar, hindi niya inakalang makakapasok siya sa isang napakalaking mansyon. Ang mataas sa kisame, makikinang na chandelier at mamahaling muebles ay nagbigay ng kakaibang kiliti sa kanyang puso. Habang iniikot ang paningin, napansin niya ang isang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Adrian. Napaatras siya. Bakit may larawan si Adrian dito? Sa likod niya, isang pamilyar na tinig ang sumagot. Dahil sa akin ang bahay na ito, Liana. Dahan-dahan siyang humarap at nakita niya si Adrian na nakatayo sa harap niya. Sa kanyang mga mata ay may lungkot, ngunit may bakas din ng determinasyon. Anong ibig mo sabihin? Ikaw? Usal ni Liana na nauutal pa rin sa pagkagulat sa nalaman niya. Tumango si Adrian. Ako si Adrian Villarreal, ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Si Marco? Siya ang aking driver at bodyguard. Bahagi siya ng pagsubok ko upang malaman ang tunay na laman ng iyong puso. Napahawak si Liana sa kanyang bibig. Nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa loob ng 3 taon, minahal kita ng walang kondisyon. Sabi ni Adrian. Mababa ang tinig, ngunit puno ng sakit. Gusto kong maniwala na mahal mo ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kayamanan ko. Pero sa huling pagsubok na ito, hindi mo ito nalagpasan. Tumulo ang luha ni Liana. Adrian, hindi ko sinasadya. Nalito lang ako. Natukso ako sa mundong hindi ko pa nararanasan. Malungkot na ngumiti si Adrian. Mahal kita, Liana. Pero paano ako makakasigurado na hindi mo ko iiwan kung dumating ang panibagong tukso? Kung ang pagmamahal mo ay madaling matinag ng yaman, paano ko masasabi na ito ay tunay? Napaluhod si Liana at humahagulhol. Patawad, Adrian. Patawarin mo ko. Hindi ko kayang mawala ka. Ngunit tumalikod na si Adrian. Alam niyang hindi niya na kayang ibalik ng kahit anong salita ang nasira.
Habang papalabas siya sa silid, isang huling sulyap ang iniwan niya kay Liana. Ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa yaman o marangyang buhay. Dapat ito ay matibay, anuman ang estado sa buhay. Paalam, Liana. At sa gabing iyon, habang naglalakad si Adrian palayo, bitbit niya ang sakit na isang pusong umasa ngunit nabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, natuto siyang mas pahalagahan ng sarili at ang tunay na pagmamahal na nararapat sa kanya. Nasa isang lugar ng paninilay si Liana na magsimulang magbago ang lahat. Sa kabila ng mga linggong lumipas, hindi pa rin niya malimutan si Adrian. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang mga simpleng araw na magkasama sila. Ang mga paglakad sa ilalim ng mga bituin, ang mga tawa nila habang kumakain ng street food at ang mga simpleng galak na dala ng bawat araw na magkasama. Alam niyang hindi lang basta material na bagay ang hinihingi ni Adrian mula sa kanya. Nais lamang niyang mahalin siya ng tapat. At higit sa lahat, hindi bilang isang mayaman, kundi bilang isang tao na may malasakit at pag-unawa sa mga simpleng bagay sa buhay. Ngunit paano niya ito aaminin kay Adrian? Hindi madaling aminin ang pagkakamali, lalo na kung ang pagkakamaling yon ay may kinalaman sa isang puso na minsan nang tinalikuran. Hindi siya makatawid sa bigat ng kahihiyan at takot siyang baka wala ng pag-asa. Isang araw, hindi na nakatiis si Liana. Nagpasya siyang magtangkang hanapin si Adrian. Pinuntahan niya ang parke na madalas silang dalawin. At doon, nakita niyang nakaupo si Adrian sa isang bench. Malalim ang iniisip. Hindi nagdalawang isip si Liana. At naglakad siya papunta sa kanya. Naramdaman niyang parang isang magaan na hangin ang humaplos sa kanya habang papalapit sa lalaki minsan niyang iniwasan. Adrian? Malambing na tawag ni Liana. Naramdaman ni Adrian ang pamilyar na boses at napatingin siya sa kanya. Nandyan ka pala. Sagot ni Adrian at kitang-kita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito nakaligtas sa matalim na mata ni Liana. Adrian, nagsimula si Liana. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano ko nasaktan ka. Ngunit naiintindihan ko na ngayon na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kayamanan. Pinili ko ang mga bagay na hindi ko alam kung magdadala ng kaligayahan. Pero natutunan ko, hindi ko kayang mawala ka. Sa kanyang mga salitang yon, naramdaman ni Adrian ng isang matinding pagkabigla at sakit sa puso. Naguguluhan siya. Gusto niyang maniwala sa mga salitang yon, ngunit ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay nagdulot pa rin ng matinding kirot. Tumahimik siya ng saglit at ang hangin sa paligid nila ay tila huminto. Liana, ang masakit lang kasi, iniwasan mo ako ng may dahilan. Nandiyan si Marco at alam ko kung gaano ka naakit sa kanya. Gusto ko lang sanang malaman na mayroong isang tao na nagmamahal sa akin ng tapat. Ang pagmamahal ay hindi laging madaling tanggapin, pero sana ay hindi lang ito nakatali sa kung ano ang mayroon ako. Tahimik si Liana. Alam ko, Adrian, wala akong excuse sa mga nagawa ko. Pero alam mo pa na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang naiisip ko. Ang puso ko ay para sa iyo. At natutunan ko na sa mga pagkakamaling iyon, ikaw lang ang may halaga sa buhay ko. Dahil sa mga salitang yon, nagbago ang lahat. Mabilis na nagbalik si Adrian sa kanyang dating lakas ng loob. Ngunit sa kabila na pagnanais sa makapiling uli si Liana, mayroon pa rin siyang takot. Takot na baka hindi ito magtagal at baka muli nilang madama ang sakit. Liana,
Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ito. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi na ako magpapabaya ulit. At sana, tulad ng pagmamahal ko sa iyo, maging tapat ka sa akin sa lahat ng aspeto ng ating relasyon. Tahimik na tumango si Liana at hindi na siya nagdalawang isip. Ang matamis na ngiti ni Liana ay tumago sa puso ni Adrian. At sa araw na iyon, nagsimula silang muli. Ngunit may mas matibay na pundasyon. Ang tunay na pagmamahal na walang alinlangan at walang kondisyon. Habang tumatakbo ang mga buwan, unti-unting naging mas matatag ang relasyon ni Adrian at Liana. Matapos ang mga pagsubok at pagkatalo, natutunan nilang pahalagahan ng isa't isa at buuin ang kanilang pagmamahalan na hindi nakabase sa kayamanan o material na bagay. Si Liana ay hindi na nagpadala sa mga tukso ng yaman. Bagamat ang buhay ni Adrian ay marangya, hindi siya nagpakita ng interes sa mga mamahaling gamit, mga alahas o kahit na anong mga pribilehiyo na dulot ng pagiging mayaman ni Adrian. Ang mga simpleng bagay pa rin ang kanyang pinahalagahan. Ang mga oras na magkasama sila, ang mga picnic sa parke, ang pagluluto ng mga simpleng pagkain sa kanilang bahay. Hindi siya naakit sa mga marangyang handa o mga biyahe sa malalayong lugar. Ang mga simpleng sandali kasama si Adrian ay sapat na para sa kanya. Si Adrian, bagamat matagal nang mayaman, ay hindi pinagmalaki ang kanyang estado. Pinili niyang ipakita kay Liana ang kanyang pagmamahal sa mga simpleng paraan. Sa kabila ng kanyang yaman, hindi niya ipinakita na ang pera ay may kontrol sa kanilang buhay. Tanging si Liana at ang pagmamahal nila ang naging pinakaimportanteng bagay para sa kanya. Isang araw, habang naglalakad sila sa harap ng isang tindahan na nagbebenta ng mga mamahaling gamit, tinanong ni Adrian si Liana. Wala bang isa man lang sa mga ito na gusto mong bilhin? Alin rito ang gusto mo? Ngunit hindi sumagot si Liana agad. Sa halip, ngumiti siya ng malumanay at hinawakan ng kamay ni Adrian. Adrian, hindi ko kailangan ng mga material na bagay. Ang tanging bagay na kailangan ko ay ikaw, ang pag-ibig mo at ang mga simpleng sandali na magkasama tayo. Napasaya mo ako. At wala nang mas mahalaga pa kaysa doon. Dahil sa mga salitang iyon, mas lalong naliwanagan si Adrian. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Habang tumitingin siya kay Liana, naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan na hindi niya matutumbasan ng kahit anong yaman. Ang pagmamahal ni Liana, tapat at wagas, ang siyang pinakamahalaga at pinakamahal na kayamanan ng kanyang natamo. Isang araw, nagdesisyon si Adrian na bigyan si Liana ng isang bagay na hindi niya inaasahan, at ito ay ang marangyang buhay na nararapat sa kanya. Pinili niya magtayo ng isang bagong bahay na pupunuin ng mga alaala. Isang lugar kung saan mas magiging maligaya sila. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang tahanan na puno ng pagmamahal, kung saan si Liana ang siyang nagbigay ng tunay na kahulugan ng buhay kay Adrian. Ang bahay na ito, ang lahat ng ito ay hindi dahil sa yaman ko. Sabi ni Adrian, isang araw habang ipinapakita kay Liana ang bagong tahanan. Ito ay para sa iyo, Liana. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ang lahat ng ito, hindi mo malang hiningi, ay pinagkaloob ko sa iyo bilang pasasalamat sa iyong tapat na pagmamahal. Tumulo ang mga luha sa mata ni Liana habang iniisip kung gaano siya pinapahalagahan ni Adrian. Hindi siya nagsikap para sa lahat ng mga material na bagay na iyon, ngunit pinigay sa kanya ni Adrian ang mga ito bilang isang tanda ng pasasalamat at ng kanilang mas matibay na pagmamahalan. At sa bawat sandali na sila ay magkasama, naramdaman nilang tunay nga na
Sila ay magkasama, hindi dahil sa kung ano ang mayroon sila, kundi dahil sa kung ano ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Sa huli, hindi naging mahalaga ang lahat ng marangyang bagay na kanilang tinamo. Ang pagmamahal nila na hindi nasasukat sa yaman ang naging tunay nilang yaman at iyon ang pinahalagahan nila ng higit sa lahat. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!